Itong Barangay Hinebra pala at itong Converge Fiber Xers ay mayroong pinaplano na isang trade na posibleng mangyari. Originally wala daw binabalak itong Converge, pero dahil nagkasunod-sunod nga yung mga talo nila, mukhang payag na raw sila dito sa gusto ng Barangay Hinebra. At ang magiging sitwasyon dito, ang 6'5" power forward na dinraft ng Converge na si Pau Havillonar ay posibleng dali na dito sa Barangay Hinebra, at ang magiging kapalit naman yan ay isang first round draft pick ng Gene Kings, at baka isama pa itong si Jason David. Medyo magugulat siguro yung iba bakit hindi big man ang ibibigay ng Hinebra. Kung titignan ninyo kasi yung lineup nitong Converge, ang dami na nilang center ngayon. Nandyan siyempre itong si Justin Arana, plus itong si J.O. Ambohot na 6'7" at si Keith Saldivar na 6'6". Plus yung din draft nila si Ben Phillips, 6'7" yan. Itong si Jason Credo, 6'6" din yan. Itong si Ronan Santos, 6'6" din. So ang daming mga big men nila ngayon, at kahit mawala itong si Pau Havillonar, ay marami pa rin silang mga magagamit. Kaya hindi problema sa Converge ngayon yung mga center at power forward. Sa panig ng Hinebra, kung makukuha nila itong si Pau Havillonar, magiging parang naka-jackpot si Coach Tim Cone, dahil yung laro nito ay parang si Jonel Policarpio, at ito isang rugged rebounder at defender. Magiging magandang complement ito dito kay Japet Aguilar at sa iba pang mga players ng Hinebra. Ito kasing si Isaac Go, napansin na ng karamihan ng mga fans ng Hinebra. Ang estilo ng laro nito ay pang outside talaga. Kahit ang matangkad dito, hindi siya yung mahilig makipagbanggaan sa loob, at mas prefer niya na tumira ng mga tres sa labas. Okay yan talaga dito sa sistema noon ng Terra Firma Jeep. Pero dito sa Barangay Hinebra, dahil siya ang pumalit kay Christian Stan Hardinger, umaasa sana si Coach Tim Cone na siya ay maging mas, sabihin na nating, epektibo dito sa loob. Pero so far hindi yan nangyayari, mas prefer nga niya dito tumira sa labas. At yan ang dahilan kung ba't naapektuhan ang sistema ngayon ng Barangay Hinebra. Pero ganun pa man, ditong Barangay Hinebra, yan ang dahilan kung ba't gusto nilang makuha itong si Pau Havillonar. So kahit na tumira sa labas itong si Isaac Go, nagkakaroon pa rin sila ng isang inside presence na magagamit. Dahil yan ngayon ang kinakailangan ng Barangay Hinebra, dahil alam ni Coach Tim Cone na hindi naman siya po pwede na aasa na lamang dito kay Japet Aguilar. Napakaganda ng nilalaro ni Japet ngayon, nakikita natin yan. Pero hindi naman po pwede na sa bawat game siya na lamang ang pupuntahan ng Barangay Hinebra. At yan ang dahilan kung bakit gusto nilang makuha ang big man ng Converge. Sa panig naman ng Converge Fiber Xers, kung makukuha nila itong si Jason David at yung first round pick ng Barangay Hinebra, okay na yan na pampalit dito kay Havillonar. Bonus na lang itong si Jason David. Ang talagang gusto ng Converge dyan na makuha ay yung first round pick ng Barangay Hinebra. Dahil nakita naman natin na mahusay ang Converge sa pagkuha ng mga draft picks, at iyan ngayon ang kanilang magagamit talaga. Kung sakaling matuloy ang ganitong trade transaction, masasabi natin na win-win ito para sa parehong kampo, at hindi naman makalalamang ang isang panig. Kaya sa tingin ko itong Barangay Hinebra ay madaling mapapapayag itong Converge. Lalo na ang Converge ngayon ay maraming injuries na pinagdadaanan, at gusto nilang kumuha itong mga players talaga na magagamit na pwedeng tumulong dito kay Justin Arana para hindi na mapuwersa yung injury nito. Kaya abangan natin kung kailan masasakatuparan at maa-approve ang ganitong klaseng trade ng Hinebra at pati na ng Converge.